Good day, Ka Solo Flight, still chapter 50, and we are now season 3, and moving to part 3. Thank God for the strength, wisdom, and skills that he always giving to me. Without him, I can't do all these things. So now, Ka Solo Flight, we are spreading fertilizer for Bermuda grass to keep growing healthy, and this is the right season to this Ka Solo Flight. And by next week, I'll going to spray Naman all the weed, or Yun Damo Ligo and Tagalo and G Trillion. Parapatyan ang weed or Damo Ligo. Ka Solo Flight shout out sa relatives ko sa Pasig. Sila Tade Rooting, T. Christy and Noel, T. Baby Thess and Lola Bethy, sa nephews ko, Sila Banak and Georgette, Crisel Ann and Rogelio, and to their sons Zach and the baby boy I forgot his name. Sorry to that, and also to EJ and her wife, and to their kids too, Chantal and Cian. Sorry I forgot the name of EJ's wife. But wait, there is more, Raquel and Hans, and their daughter Shuwa. I miss you all guys. Thank you for your prayers, God bless you always. Saw Nag subscribe, thank you, I really appreciate that. God bless you too. And please continue to share also. I know it helps me a lot, not now but someday. Diko Magsasawa and I am enjoying doing or making this vlog as a pastime. So, salamat mga ka-solo flight dun sa ating bisita na ating naimbitahan para siya muna ang introduction sa atin para pumati rin sa mga ating mga mahal sa buhay sa Pasig saka sa mga subscribers natin mga ka-solo flight. So, salamat sa kanya. Medyo mabilis lang siya magsalita saka konting panahon lang kasi mahal lang bayad sa kanya mga ka-solo flight, no? Dollar kasi ang rate niya mga ka-solo flight, kaya mabilisan na siya magsalita. I-try natin mga ka-solo flight mamaya kung mapagbigyan pa niya tayo. So mga ka-solo flight, itong ginagawa natin ng dito mga ka-solo flight, nag-spread tayo ng fertilizer yan mga ka-solo flight para sa mga Bermuda grass. Kagaya na sinabi niya kanina, ewan ko kung naintindihan niyo, medyo mabilis kasi yung salita niya, no? Pero malino naman. So ayan, nag-spread nga tayo ng fertilizer dyan sa mga Bermuda grass dyan sa parking. So maraming area yan mga ka-solo flight, kalat-kalat yung mga Bermuda grass dyan na ating nilalagyan ng fertilizer. So maganda yung panahon kasi katatapos lang umulan, so madali siyang matutunaw, i-absorb yun ng lupa, kaya basa-basa pa yung lupa niyan. Kauulan lang mga ka-solo flight, so malamig yung panahon. Salamat din sa Diyos dahil mabigat, mahirap man yung trabaho, malamig naman yung panahon mga ka-solo flight, so napapawi rin yung pagod natin dyan sa ating trabaho mga ka-solo flight. So dito naman mga ka-solo flight, magmimix tayo mga ka-solo flight ng chemical. Ihahalo natin yan sa tubig. Yan yung pangpatay naman sa weeds, mga ano tawag sa Tagalog nga yan, mga damong hindi kilala, damong ligaw mga ka-solo flight yon. Mga damong ligaw kung tawagin sa Pilipinas. So, ang pangalan nung chemical na yan ay yan yung trillion mga ka-solo flight. Ay hindi, yan yata yung Roundup mga ka-solo flight, kasi i-spray natin yung Roundup na yan sa mga damong ligaw nga mga ka-solo flight, kagaya ng sinabi ko. So kailangan may mga sukat yan. So binabasa natin mabuti mga ka-solo flight, no? Kasi matapang daw yan, sabi ni boss. Hindi natin alam kung gaano katapang yan. Tingnan natin kung pati tayo matatakot niya kasi matapang daw eh. So tingnan natin kung masisindak niya rin tayo. So sabi ni boss, kailangan daw naka-gloves, naka-eyeglass or goggles, tapos naka-face mask, sabi ni boss. So sinunod naman natin siya kasi baka tamaan nga tayo kung tumalsik nga sa atin yan o sa mata natin.
mahirap na, delikado mga ka-solo flight, no? So kaya yan, tinitimpla natin, binibilang natin kung ilan ng kailangan. Yan, kumuha tayo ng stick para haluin yung natira kasi sayang yung natira. So ihahalo natin yun dyan. So i-spray natin yan maya konti mga ka-solo flight. So, eto na, dito na mga ka-solo flight, no? Yan yung mga sprayan natin. Yung mga damong ligaw dyan, mga ka-solo flight, yan yung may mga bulaklak. Ang gaganda ng bulaklak nyo. Papatayin lang natin yan, mga ka-solo flight. Kawawa naman, sayang. Tingnan nyo, ilalapit ko. Oh, di ba? Ang gaganda niya. Magandang tingnan yan, mga ka-solo flight, pagka personal mong malalapitan. Tapos, sabay-sabay silang naglabasan. So, ang ganda niya tingnan mga ka-solo flight. Kaya lang, naobserbahan ko, pagka nalanta na siya, malalaki na yung mga dahon. Pagka nawala na yung mga bulaklak, malalaki pala yung mga dahon yan mga ka-solo flight. Halos nasasapawan niya yung mga Bermuda grass. So, ngayon mga ka-solo flight, ay kaya ayaw pala ni boss niyan. Kasi nga, yun nga, yung Bermuda grass nga, ay nasasapawan niya. So, pipiliin lang daw natin yung ating i-sprayan kasi para hindi madadamay yung Bermuda grass na masprayan kasi mamamatay din. So, ayan, mga ka-solo flight, no? Ini-sprayan natin siya yung Roundup, mga ka-solo flight. So, matapang nga daw yan. Kaya, yung mga bulaklak lang o yung weeds lang ang ating i-sprayan. So, pagka na-sprayan naman yan, mga ka-solo flight, padadaanan niya naman yan nung ano bang tawag doon? Yung tumatabas ng damo, ano bang tawag doon? Ano yun machine yun. Mower yun. Mower, mga ka-solo flight. Mower ang tawag doon. So, dadaan ng mower yan para i-trim niya yung damo, yung Bermuda. So, papantay ulit yung tubo niyan. So, magiging maganda yan, mga ka-solo flight. Pagkalipas ng siguro mga 1 buwan, 2 linggo, ganun. Siguro mga ka-solo flight. So, hindi pa natin kabisado yan, mga ka-solo flight. So, ayan, medyo pinipili-pili natin kung ano lang i-sprayan natin, no? Tapos, isa pa, mga ka-solo flight, ang bigat sa likod niyan, ang sakit sa likod. So, yan, kita mo, para ka lang naglalaro. Siyempre, yung nasa kaliwang kamay ko, medyo masagwan tingnan, hindi natin alam, may hawak pala siyang ano doon, na, ayan, may hawak siya, para pambomba yun, mga ka-solo flight. Tapos, yung sa kanang kamay naman natin, yun yung pinang-spray. Yun. So, yung nasa likod naman natin yan, mga ka-solo flight. Yan yung chemical na in-spray natin. Ang bigat para sa likod niyan, mga ka-solo flight. Ang hirap. So, medyo may katagalan, no? Pagka nag-spray ka, pasan-pasan mo yan ang bigat. So, yung laman kanina niyan, mga ka-solo flight, 15 liters yata yun. 15 liters o mga ka-solo flight. So, mabigat siya. No? Nakakita na ako niyan, mga ka-solo flight, dyan sa Pilipinas. Nag-spray niyan. Sabi ko, dali lang ng trabaho niya. Hindi natin alam, mabigat pala yan. Masakit sa likod. Siguro mga ka-solo flight, kung bata-bata pa yung gagawa, okay lang. Pero siguro mga ka-solo flight, kung sa edad na natin, medyo
mararamdaman na natin yung bigat, no? Mga ka-solo flight, kasi yung likod natin, yung buto natin medyo mahina na. So alam nyo naman kung ilang taon na tayo mga ka-solo flight. Yun yung chapter 50 mga ka-solo flight, kaya chapter 50 yan. So ayan mga ka-solo flight, lilipat naman tayo dito sa kabilang lugar. Yan, sa ibang part na yan mga ka-solo flight ng parking, no? So ayan, tuloy-tuloy lang pag-spray natin dyan mga ka-solo flight. Lahat mga ka-solo flight ng Bermuda, pupuntahan natin yan mga ka-solo flight. So mga 1 linggo nating tatrabahuhin yan. Depende sa panahon mga ka-solo flight, kasi hindi daw ini-spray yan ng umuulan or umulan mga ka-solo flight, kasi mahahawa siguro yung Bermuda. Hindi ko maintindihan mga ka-solo flight. Basta dapat daw mag-spray daw ng umaraw. Kailangan maghapon siyang umaraw, tapos kinabukasan yun, tuyong-tuyo yung lupa. So sprayan mo para i-absorb siguro yun, para i-absorb ng lupa yung in-spray natin. So yun mga ka-solo flight. So ayan, sprayan na natin yan mga ka-solo flight. Mamaya-mayang konti, lilipat na naman yan. So ayan mga ka-solo flight, nakalipat na tayo, no? Ibang lugar na to mga ka-solo flight. Sa bandang likod na to mga ka-solo flight ng hindi pala, bandang gilid mga ka-solo flight ng mall, no? Dito nag-spray tayo, medyo mangilan-ngilan lang yung ini-sprayan natin dito mga ka-solo flight. Pero kailangan wala tayong malalampasan kasi pangit tingnan, may matitira. So talagang iisa-isahin natin yan mga ka-solo flight. Siguro mga ka-solo flight, nakailang balik na ako dyan, nakailang karga na ako ng tubig, nakailang mix na ako ng gamot na yan mga ka-solo flight, no? Siguro mga pang-4 ko na yan mga ka-solo flight, pang-5. So mabigat talaga mga ka-solo flight sa likod. So pag uwi ko nga yan mga ka-solo flight ng kinagabihan yan, sakit ng likod ko mga ka-solo flight kasi nanibago yung katawan ko. So ayan mga ka-solo flight. So natapos na natin yan mga ka-solo flight, no? May panibago tayong task mga ka-solo flight, no? Kaya ililikpit muna natin yung mga gamit natin. Tapos magbibihis tayo mga ka-solo flight. Saka magbe-break na rin mga ka-solo flight kasi lunch time na. So maya ulit. So ito na mga ka-solo flight, natapos na tayo mag-lunch. Nakapagpahinga na tayo, nakapagbihis na tayo mga ka-solo flight. So dito naman mga ka-solo flight, ang task naman natin dito ngayon
Meron si boss na iniutos sa atin na merong ano dito mga ka-Solo Flight, yung semento kasi parang nabutas na. So katagalan siguro yon, ewan anong nangyari dyan, bakit nagkaroon ng butas dyan. So pinapatapalan niya sa akin ng semento yan. So lagyan ko daw ng harang para hindi matapakan ng mga taong dumadaan mga ka-Solo Flight. So ito dito naman mga ka-Solo Flight, lilikpit na natin yung mga gamit natin. Ayan, so kailangan ibalik natin sa dati kasi para gagamitin pa natin ulit sa susunod mga ka-Solo Flight. So tara, lakad tayo. So dito naman tayo ngayon mga ka-Solo Flight, no? Ito namang area na to, delivery kasi ang dumadaan dito mga ka-Solo Flight, no? Dito pumapasok yung mga nagdi-deliver sa area na yan, sa entrance na yan at exit na yan mga ka-Solo Flight. So may dala-dala silang mga mabibigat. So pinapasok nila dyan. Medyo pataas kasi yan mga ka-Solo Flight. Kung hindi nila dadahan-dahanin, ganyan talaga kalalabasan, nadudurog mga ka-Solo Flight, no? So may nagreklamo na dyan, nahihirapan daw sila pumasok kasi basag-basag na yung semento mga ka-Solo Flight. So kanina kung nakita nyo, durug-durug na nga siya. So ngayon, tinatapalan din natin yan ng semento. Gaya ng mga naunang video natin mga ka-Solo Flight. Yung semento na gamit natin, mix na yon mga ka-Solo Flight. So mix na siya. May kasama na siyang buhangin. So buhangin na pino. So tutubigan na lang, haluin na lang, tapos i-apply. Ayos na, kikinisin, gano'n na. So hindi talaga kamukha sa Pilipinas na yung buhangin sa atin na nabibili, naka-separate pa. So dyan, nakahalo na. So mas mabilis na ng konti yung trabaho kasi hindi ka na magmi-mix. Nakahalo na. Tutubigan mo na lang. Tapos halo-halo ng konti, saka i-apply mo na. So mabilis pa siyang matuyo mga ka-Solo Flight. Maganda yung semento nila, no? Kasi tamang halo ng semento, tamang halo ng buhangin. Tapos tubig na lang. Ayos na. Matigas na siya. So, kikinisin na mga ka-Solo Flight, no? So, muli, mga ka-Solo Flight. Papasalamatan natin, mga ka-Solo Flight, si Tatay Ruding kasi siya nagturo sa atin yan. Semento, mga ka-Solo Flight, no? Sama-sama tayo sa kanya nung high school pa tayo, mga ka-Solo Flight. Pagka bakasyon, may mga tanggap siyang trabaho, mga ka-Solo Flight kay kila Lola Norms, mga ka-Solo Flight. Shout out kay Lola Norms. Kamusta na po Lola Norms? Kung napapanood nyo to, kamusta na po kayo? So minsan may project si Tatay Ruding doon. Kila Lola Norms, sinasama niya na tayo. So natututunan natin yan, nakikita natin kung paano gawin. Siyempre nadagdagan lang ng konti yung kaalaman natin nung may mga nakakasama tayong construction sa job site pag nagkakabit tayo ng salamin. So nakikita natin kung paano semento. Hindi naman tayo marunong masyado mga ka-Solo Flight. Hindi naman tayo professional. Kumbaga nagmamarunong lang mga ka-Solo Flight. So sakto lang mga ka-Solo Flight. So ayan mga ka-Solo Flight.
Panoorin natin, patapos na rin yan. Okay na mga ka-solo flight, natapos na natin. So ngayon, lalagyan natin mga ka-solo flight ng harang. Haharangan natin yan. Yung pinto na yan para wala munang dumaan pang samantala. Kasi matatapak-tapakan yung ginawa natin mga ka-solo flight. Sayang naman, masisira na naman. So yan, dadagan na natin para hindi talaga nila gagalawin. Magdadalawang isip silang galawin. So lakad na tayo mga ka-solo flight. So, sa kabilang lugar naman tayo mga ka-solo flight. Ibang task naman yung gagawin natin mga ka-solo flight, no? Itinawag sa atin ni boss, meron daw siyang ipapagawang mga stop sign. May papakabit siyang stop sign. So, ibang lugar naman yung pupuntahan natin mga ka-solo flight. Pero sa area pa rin ito ng mall mga ka-solo flight. Property pa rin ito ng mall. So, tara, puntahan natin mga ka-solo flight. So, dito na tayo mga ka-solo flight, no? Ito, meron tayong stop sign na gagawin. Actually, may stop sign na dyan. May existing na stop sign dyan. Kaya lang, may pinadadagdag si boss, no? Dati, nakalagay lang dyan, stop. Tapos, pinadagdagan niya ng 4 ways na nakasulat. 4 ways. Tapos, new sign. New sign, stop, 4 ways, stop sign. So, ayan mga ka-solo flight, no? Nang kinakabit natin yan, hindi natin alam mga ka-solo flight. Meron palang napadaan dyan na sa news, Stainback News Online. So, ito mga ka-solo flight. Ipinost niya sa Stainback News Online. So, stainbacknews.com online. So, ayan mga ka-solo flight, na-recognize yung ginagawa natin, no? So, salamat mga ka-solo flight sa panonood nyo muli. Hanggang dito na lang mga ka-solo flight. God bless. Banak, may your birthday be filled with love, joy, and countless blessings. You deserve every bit of it, and more birthdays to come, and baby with Georgieth. God bless you more. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Kami nawa'y pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa niya ng maraming kaarawan. Liligaya ka sa buong buhay. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday. Ano ang handa mo sa iyong kaarawan? Happy, happy, happy birthday. Nawa'y pagpalain ikaw. Happy birthday to you. How old are you? Happy birthday to you. How old are you? Ang aking handa
lechon pansit bihon. Happy birthday, kumbida